Hello, 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 hello. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Kamusta ka? Kamusta ka? So, it's me, 21, 2026, and almost matatapos na ang Mayo. Kamusta ba tayo sa mga plano natin sa buhay? Actually, March pa lang, sobrang heartbroken na ako dahil may mga plano ako sa life na somehow hindi talaga siya matutupad. Dahil nga, hindi naman sa hindi matutupad. Matutupad siya pero it will be a little bit more difficult than what I planned or what I expected. So, medyo huminto tayo sa buhay. Medyo naghanap ako ng inspiration. Yun yung problema kapag anchored ka by inspiration, somehow motivation. It paralyzes you. It paralyzed me nung mga time talaga na nalaman ko yun. Sabi ko, oh shit, how am I gonna do this? How am I gonna do that? Kumbaga, oh my God. So, when things don't go sa mga plano natin in life, we tend to be disappointed. I myself is one. Yet, here comes me, biglang na-remind ako na, bakit ko nga ba ginagawa or bakit ko nga ba disappoint? Meron pa namang mga pwedeng gawin. Meron pa namang mga alternative na pwedeng pasukin or basta. So, hindi naman siya end of the journey. Mali na naramdaman ko siya pero wala akong magagawa kasi naramdaman ko siya and nagpatalo ko during that time which took almost 2 months of my time. Hindi ako masyadong nag-create ng content as I promised. I tried several things and then sa yada yada yada. So, if isa ka sa mga katulad ko na parang lost and somehow demotivated, guess what? You're not alone. And it's okay. Meron pa tayong mga ilang buwan. And continue lang tayo, continue lang tayo. So, hopefully, makabawi tayo. Better late than never. May mga naisip na ako mga iba pang gagawin. Actually, push na lang talaga yung kailangan eh. Basta, I think it's more feasible now kasi yung some of the concerns na meron din ako, actually, na-resolve na siya. And actually, dito, time din talaga pala yung kailangan. Mismong yung ini-expect ko na kailangan kong gawin, like setup, blah, 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 meron na siyang mas simpler. And hopefully, matulungan tayo ng mga bagong developments sa AI world. Shout out sa bagong nilabas ng Google Workspace. It will make my life 10, 20x. So, ayun yung mga isa sa kinaganda na positive. And then, at the same time, I just listened to another video kanina. And it hit me so hard na para bang, what do we actually want ba in life? Are we doing these things to get more money or should we do something kahit hindi siya substantially or financially giving yet you have the time that you want kasi may term siyang ginamit dun time something, and ang very concept niya dun, you're making time for something more valuable. The definition of wealth is not about how many zeros you have in your bank account, but how much you have time to do things that is more important. Though syempre, literally and realistically, you cannot have so much time in your hands naman kung hindi ka rin. Parang may enjoy mo rin ba? So, it's a balance of everything. But yet, ang mga nangyari ngayon, tsaka sa mga nababalitaan natin na uncertainties, it really shows that every day it keeps on changing, nothing is promised. Pwedeng yung nangyayari na importante ngayon may not be as important as few years from now, like what we experienced in pandemic. So yun, yung minsan yung malaking bagay na feeling mo malaking hurdle siya, hindi naman pala talaga. Hopefully na-remind ka, ako rin mismo sa sarili ko, lagi kong panghawakan yung ideology or yung concept na it will pass, this too shall pass. Kailangan mo lang talaga maniwala, kailangan mo lang talaga magtiwala. Kailangan mong panghawakan yung pinapaniwalaan mo na at the end of the day, ito yung mga bagay na kailangan mong i-push through para magtupad talaga yung gusto mong mangyari sa life. And panghahawakan mo talaga yung pangarap mo. Ayun lang. Ang dami ko na namang sinabi. Pero yun yung siguro parang life update ko sa sarili ko. Kanina gumawa ako ng video, A Letter to My Future Self. Ito siya. So, parang nag-message lang ako sa sarili ko na parang, pag ito nabasa mo sa future,
magpasalamat ka kasi nalagpasan ko to. Siguro kung katatanungin ko naman yung 18 years old na sarili ko before, dami ko ding hanas siya buhay nun. Tatawanan ko na lang kung ano man yung sitwasyon ko ngayon. Kasi kung tutusin, mas mahirap yung before eh. Pero sometimes, dahil nga gusto natin ng comfort, gusto natin ng mga instant, parang, ang hirap, kawawa naman ako. Yet, if you're gonna look back and think about all the things na meron ka ngayon na wala before, siguro mapapasabi kang, thank you Lord kasi minsan nakakalimutan ko talagang i-appreciate yung mga bagay na meron ako ngayon. Nakakalimutan ko na somehow yung mga pinapangarap mo noon, meron ka naman ngayon, nakakain ka na 2 times a day, mga ganyan. Ayun lang. Maganda siyang reminder sa akin talaga kasi most of the time I keep on chasing things na akala mo naman kamamatay mo, hindi naman pala. Yun lang. Living simpler every day. Part yan ng Boost 90 Challenge. Live simply, do more. Easier said than done, right? This is not an inspirational message. This is actually something na gusto ko lang i-share. Bakit ba? Mic ko to. Kanya-kanya yan. Kung gusto mo ng video, pwede gumawa ka. Kung ayaw mong makinig sa akin, hindi naman kita pinipilit. Ang akin lang, gusto ko tong i-document kasi ito yung gusto kong balikan 5 years from now, 2 years from now. Ano ba pinagsasabi ko nung saktong araw na to? Mayo 21, di ba? Kaya ko kayo gumawa nito bukas? Pwede, di ba? Why not? So, ayun lang. Andali kasing magplano. Pero yung actually implementing those big plans of yours and then bigla ka magkaroon ng block. Oh my God. Parang nung tinanong ako nung isang araw, so paano mo sasagutin? Na-choke ka, so wala na. Yet, ang ginawa ko bilang counter-attack dun sa question, di kasi talaga ako nakasagot right there and then, pero nag-email naman ako indicating my proposal from A, B, C, D, E, F. Hanggang F lang yung proposal ko. Ngayon, at least, sabi ko sa sarili ko, ayan, may reply ako. Kung may merit sa'yo, di okay. Kung wala, di okay lang din. Basta at least, I rest my case. Hindi ako magre-reklamo sa isang bagay na hindi ko naman binoise out kung ano yung mga gusto ko talaga sabihin. Di ba? Huwag kang magreklamo kung wala ka namang ambag. Dami mong hanas. Anyway, sana maging sensitive tayo sa ginagawa ng ibang tao. Maging sensitive ka and magkaroon ka naman ng decency. Kung busy yung iba, parang awa mo na wag kang maingay. Hindi lang ikaw yung tao sa mundo. Sana naintindihan nyo yun. And maging sensitive kayo na marami pang ginagawa yung ibang tao. Kung wala kang ginagawa, di magpasalamat ka. Wala kang ginagawa. Swerte mo. Sana all. Anyway, paano nga ba maging mabuting tao? Number 1, wag ka mambubuli ng kapwa mo. Number 2, maging positive ka siguro. Reminder ko rin sa sarili ko yan, my God, kasi. So, again, maraming salamat sa pakikinig. Bukas na lang ulit. This is episode 1 ng Val Talks. Bye-bye.